impeachment laban kay BBM, ha? Go, go, go na yan. Kasi mga babayan, ayon sa balita kanina, eto nang naganap. 2 verified impeachment complaints against Marcos Jr. are referred to the House Committee on Justice. Ayan na. Mali. Ba't lang napipito to? Ayan. Tuloy na guys ang impeachment laban kay PBBM. Again, mga babayan, para lang konting overview, no? Konting overview. Ang impeachment process po ay nag-i-initiate kapag umabot na ang impeachment complaint sa Committee on Justice, sa House Committee on Justice. So nag-uumpisa po yan. So yung mga pre-initiation, quote-unquote, pre-initiation, for lack of a better term, yan ay yung pagsusumite sa Secretary General. Tapos, pangalawa, after 10 days, if I'm not mistaken, 3 days pala. After 3 days, isusumite yan sa office of the House Speaker. Tapos ang House Speaker ibibigyan ng 10 araw para isama sa order of business yung impeachment complaint. Pag yan ay naisama na sa order of business, ito ay pagbobotohan ng plenary para idalhin sa Committee on Justice. So, ayun. Yan po ang proseso. Ngayon, according to jurisprudence, mga kababayan, tawag dito, according to jurisprudence, once an impeachment complaint reaches the Committee on Justice, the complaint is deemed initiated, and no other impeachment any other impeachment complaints rather shall be barred by the 1-year bar. So wala na. Sarado ng tindahan, mga babayan. Wala na. Sarado ng tindahan. 2 lang ang nakapasok na impeachment complaint. 2 lang. Wala na. It is what it is. Diba? Ganun talaga. It is what it is. Diba? But it doesn't necessarily mean na porque etong 2 ito nakatawid, ibig sabihin, etong 2 impeachment complaints na to ay dediretso na sa Senado. Hindi pa. Kasi pagpupulungan pa ito ng Committee on Justice, they have a 60 days or 60 session days rather para pagpulungan ito at makagawa ng report. So may hearing na magaganap dito. At meron silang 60 session days para makumpleto ang kanilang mga argumento, makakumpleto ang kanilang desisyon. At gagawa ho sila ng report on the 60th session day. Ito ay i-refer sa plenary para pagbotohan ng karamihan. Ng plenary. So hindi pa po ito pupunta sa Senado. Mahaba-haba pa po itong proseso. Ang more or less tatawid ito mga April or May. At the latest, June. At the latest. June. So, matagal-tagal pa to. Matagal-tagal pa. Baka nga and by the way, mga babayan, pagdating ho niyan sa Committee on Justice, baka doon pa lang sa Committee on Justice, mabura na to. Baka mabura to agad. Kasi alam nyo, mga babayan, sa Committee on Justice kasi, dahil merong pool, parang merong parang preliminary investigation yan, kumbaga. Preliminary investigation ng ating ng ating DOJ. So, baka sa level pa lang ng Committee on Justice, baka ma-dismiss na. So, hindi ho natin alam. Depende ho yan sa substance, sa argumento na sinabi doon sa complaint, sa mga ebidensya na kanilang naihanda. Depende pa ho yan. Marami pa hong considerations yan bago magpatuloy. So, mga 6 months. 6 months. Depende kung gaano kabilis ng Committee on Justice. Pero si Jervy Luistro yan si Congressman Luistro yan. So, baka medyo mas mapaaga to. Mga April or May. Tapos na yan. After nun, kapag nagdesisyon na ang Committee on Justice, let's say na-dismiss, wala na. Tapos na. At hindi pwede mag-file ng impeachment for another 1 year. So, tawag dito, beginning today. Kasi ngayon nag-initiate Ngayon nag-start sa Committee on Justice. So, ang next na pwedeng mag-file ng impeachment ay sa January 27, 2027. Uy! Magkano 27. Oo. Kay Presidente Bongbong Marcos. Yan kay Presidente Bongbong Marcos. Yung kay Sara Duterte, mga kababayan, sa February 6 pwede na mag-file ng bagong impeachment complaint. Ngayon, mga kababayan, I have this feeling, ang sense ko diyan,
Naalala ko si Tigia. Ang sense ko dyan, your sense is common sense. Your sense is nonsense, mali. Your sense is not common. Your sense is not common. Anyway. But anyway, so yun na nga. So, yung kay Sara, tuloy yun sa February 6, 2026. Tuloy yun. Kasi yun na yung expiration ng 1-year bar is sa February 6. Kasi di ba na-initiate yung impeachment complaint February 5. So, February 6 siya. Mag-expire. So, but at any rate, mga kababayan, etong impeachment complaints laban kay Presidente, kasado na. Kasado na yan. Pwede pa ba magdagdag? Wala na. Cannot be. Oo. And titingnan nyo, alam nyo, dito madudurog yung propaganda ni Mike Defensor. Na sinabi niya na hindi raw tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kasi mga kababayan, kanina, nag-file ulit ang Makabayan Block na kanilang impeachment complaint. Ni-reject ba? Hindi ho ni-reject. Kaya nga dalawa yung impeachment complaint na naka-forward eh. Kung ni-reject, di dapat isa lang, yung kay Attorney Andre De Jesus lang. Kaso hindi, dalawa yung naka-file. So yung kay Andre De Jesus tsaka yung sa Makabayan Block. Kung hindi sila nag-inarte, di meron sila ma-file today. Kasama sila sa today. Kaso nag-inarte sila. Huwag kayong iyak. Huwag kayong iyak dyan. Kasi kasalanan nyo to. Sinabotahin yung sarili nyo. Wala na. Sarado ng tindahan. Nasa Committee on Justice na eh. Kahit sabihin pa nila na, kaka-file lang. May 3 days pa. Para isumite yan sa Committee on Justice. Or sa para man lang ipasok sa order of business. We have 13 session days. Wala na. Nasa Committee on Justice na eh. Yun ang kabilis eh. Anong gagawin natin? Sorry kayo. Nag-inarte ka sa'yo. Kung bumalik kayo kaninang umaga, kasi makarating naman to kay Mike Defensor, kung pumunta kayo kaninang umaga, di walang problema. So ngayon, gumawa na naman kayo ng problema sa sarili nyo. Pero alam nyo mga kababayan, napatunayan ko na sa pamamagitan ng isang interview na napanood natin, nakita natin. Napatunayan ko na meron talagang ahas. Naahas talaga itong si Toby Chanco. Sinabotahin niya ang alyansa. Sinabotahin niya yung impeachment. Isa siya sa mga naninira ng impeachment ni Sara Duterte. Dahil, lalo ngayon na yung Malacanang na ang nagsalita. So, eto kasi mga kababayan, ikukwento ko sa inyo kung ano yung ganap. Kahapon ho kasi, meron nung interview etong si Topacio. Si Topacio. Ang sabi, si PBBM daw ay aware of the corruption. Ang pinagbasihan nila ay ang sinabi ni Toby Chanco noong November. Yung sinabi niya noong November. Okay, eto yan. In a recent interview on Billionaire News Channel's On Point, Attorney Topacio told, may award-winning talaga. Sino masumulat ito? Si politiko pala eh. Kaya pala may flex eh. Attorney Topacio told Pinky Webb that their impeachment complaint included Chanco's claim that Marcos had scolded former Speaker Ferdinand Martin Romualdez over corruption in infrastructure projects. Topacio said they have a lot of evidence that is what they say, res ipsa loquitur, or the thing speaks for itself. So, ang sinasabi niya, dahil daw nagsalita si Toby Chanco, okay, importante yan very very important yan. Dahil daw nagsalita si Toby Chanco na harap-harapan daw na pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez ni Presidente Bongbong Marcos. Ito raw ay ebidensya na alam ni President Bongbong Marcos na merong korupsyon na nagaganap sa kanyang administrasyon. Ngayon, mga kababayan, eto ngayon, ang kanilang argumento sa kanilang impeachment complaint. Kaso nga lang, hindi na na-forward so sorry sila.
The failure to veto certain provisions which had already been held unconstitutional in the 2013 case of Bellica, the knowledge that there is corruption is stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Chanco, who has no interest in impeaching the president. When asked for clarification, the one where he said the president is aware of the corruption. So if he is aware of the corruption, what is he doing about it? Yan. Naalala niyo mga kababayan yung pinag-usapan natin before yung kay Sara Duterte, yung sa misfeasance, malfeasance, nonfeasance. Ang gustong palabasin nila dito sa impeachment ang gusto nilang palabasin na ka-impeach daw si President Bongbong Marcos because of nonfeasance. Nonfeasance. Okay, mamaya pag-usapan natin kung anong nonfeasance kasi maraming baka isipin nyo, lang yun eh. Pulbo sa pambungang araw eh. Feasance? Meron ba bang feasan? Buhay pa ba yun? Hindi ko na nakikita yung feasan eh. Anyway, tawag dito. Mamaya define natin yan. Okay? Pero ang sinasabi dito nito, Pasyo, well, unang-una mga kababayan, etong sa 2013 case ni Bellica, hindi sinabi dyan na unconstitutional ang program appropriations. Unang-una. Walang sinabi dyan sa decision na yan na sinasabi na unconstitutional ang program appropriation. In fact, in the same case but a later decision by the Supreme Court 2019, sinabi ng Korte Suprema na hindi unconstitutional ang program appropriations. Okay. Ano yung dineclare na unconstitutional ng Bellica case? Ang dineclare na unconstitutional dyan, mga kababayan, ay yung Disbursement Acceleration Program or yung DAP. Yung DAP. Ibig sabihin, yung savings ng mga departamento ay kukunin mo babawiin before matapos ang fiscal year, number 1, at number 2, itatransfer mo sa ibang mga departamento. Mali yun. Unconstitutional yun. Pero here's a question. Dineclare na unconstitutional ang DAP na pinangunahan ni former President Noynoy Aquino. Na-impeach ba siya? Na-impeach ba siya doon? Hindi. Full term nga siya eh. Natapos niya yung term niya ng buo. Hindi siya na-impeach. Di ba? Partida, may decision ng Korte Suprema noon. May decision ng Supreme Court noon na may ginawang unconstitutional si Noynoy Aquino. Pero hindi siya na-impeach. So, let's see. But anyway, ano ba yung sinabi kasi ni Toby Chanco na ginamit nilang ebidensya na may kinumit na unconstitutional or merong ginawang krimen si BBB? Ito yun. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yun yung opening statement niya. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, because sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? So, yun. Yun. Yan yung statement niya na yun. Okay. Ngayon, mga kababayan, kung papansinin nyo yung sinabi ni Topacio, ito yun. Ang gusto niyang palabasin, alam naman pala ng Pangulo na mayroong korupsyon. Pero wala siyang ginawa. Kaya nga, what is he doing about it What's he doing about it? Ito mga kababayan, ang tawag dito ay nonfeasance. Nonfeasance.
or a failure of an agent to perform his undertaking for the principal. Well, in other words, mga kababayan, the failure of an official to do what he is supposed to do. Wala siyang ginawang krimen. Hindi siya nagnakaw. Hindi naman siya nagplunder. Wala siyang ginawang ibang krimen. Pero, dahil hindi niya pinigilan, the person is also liable. Hindi niya pinigilan eh. So, ngayon mga kababayan, itong statement na to ni Toby Chanco, ang ginagamit ngayong basehan ng mga DDS para ipa-impeach si PBBM. Hindi nga lang umabot. Hindi nga lang umabot yung kanilang papeles. Pero yun ang kanilang plano. Yun ang kanilang plano. Hindi nga lang pumasok. Oo. Kasama yun dun sa kanilang kasama yun dun sa kanilang agenda or articles of impeachment, or at least proof for their one of their articles of impeachment. Kaso ang problema, kanina, ito yung sinasabi ko sa inyo, na nakapag-convince sa akin na ang itong si Toby Chanco, ahas talaga to. DDS talaga to na nagtatago sa loob ng Malacanang. Nagtatago siya sa ilalim ng familial relationship niya with the Marcoses. Kasi syempre, di ba, alam naman natin yung asawa niya is Romualdez. So doon siya nagtatago. Kaso nga lang, mga kababayan, so may ganitong kwento si Toby Chanco. Ang palasyo nagsalita kanina tungkol dyan. Pakinggan natin. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Chanco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Ma'am, you're categorically denying that this conversation ever happened po. Wala po kasi binabanggit sa atin ng Pangulo patungkol po dyan. Wala rin binibigay na impormasyon ng Pangulo tungkol doon. So it's either it happened or it did not happen. Isa lang naman yung nagsasalita, si Chanco lang. Tapos ngayon, dinideny ng Malacanang that the meeting even happened in the first place. In the first place. Baka hindi pa nangyari ang meeting na yan. So saan ang galing yung kwento na yan ni Toby Chanco? Sa utak niya. Sa utak niya galing. Saan pa ba manggagaling yun? Saan? Sa ngalangalan niya. So ibig sabihin, mga kababayan, November pa lang last year, 2025. At si PBBM binibira ng maraming mga galit sa kanya, mga dilawan, tsaka mga DDS. Binibira siya ng binibira. Tapos si Toby Chanco nagbigay pa ng bala sa kalaban. Ang problema, wala makakapag-corroborate ng kwento niya. Sana man lang makapagpakita siya ng logbook. May logbook ba na kung kailan ka bumisita? Logbook na lang, para simple. Baka yung huling bisita mo pa dyan, 2016 pa. Or 2019 pa, or 2020. Baka ibang presidente ang kausap mo sa Malacanang noon. Diba? Kasi kwento lang eh. Kaya nga mga kababayan, ako hindi talaga ako nagkumakagat sa mga kwento-kwento. Mahirap po talaga sakyan ng kwento-kwento, lalo na walang nagko-corroborate. Buti sana kung kinumpirma ni Presidente, oo, nag-usap kami, pero eto yung sinabi ko. Pwede rin. Or pwedeng sinabi ni Presidente, nag-usap kami noon, nandoon si Saldi ko, nandoon si BBM, pero and sinabi ko rin yun. Tama siya. Diba? Walang ganun eh. Ano sinabi ng Presidente? It did not happen. The conversation did not happen. Look. Etong latest niya sa mga latest sa mga pagtatraidor niya, mga kababayan. Ito.
Chanco threatens political breakup if PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mess. Kaya na. Ito yung pinakamalala. So may impeachment na namang isasalang kay Sara Duterte. May fake news dyan si Chanco eh. Isa sa mga fake news si Chanco dyan, sinasabi niya, bakit kami mag-i-impeach? Hindi rin naman kami malinis. Hindi rin naman kami malinis eh. Ba't kami mag-i-impeach? Sa amin nga, bilyon-bilyon ang kailangan kasuhan, bla bla bla. Bobo mo, Chanco. Huwag mong, hindi pala. Huwag mo kaming gawing tanga, Toby Chanco. Huwag mo kaming gawing tanga. Ministerial lang yan. Trabaho nyo yun. Kongreso lang ang pwedeng mag-proseso ng impeachment. Kamara de Representante lang ang pwede. Trabaho niyan. Regardless kung malinis kayo o hindi, kailangan mong gawin yung trabaho mo. Kaso hindi lumipad. Hindi lumipad yung ano niya yung drama niya yun Hindi kinagat So ngayon, ang drama niya, lalayo ako kay Bongbong Marcos kapag hindi niya kinasuhan si Romualdez. Okay, sige, lumayo ka. Ba't hindi ko maghabla kay Romualdez? Ba't iniintay mo na si Bongbong Marcos? Di ba? Doesn't it make sense, mga kababayan? Na since siya yung nagsasabi na mayroong ebidensya para kasuhan si Martin Romualdez, bakit di siya yung mag-file ng kaso? Di ba, Toby? Ba't hindi ko mag-file ng kaso? So, ang gusto niya, isusugal ng presidente yung kanyang pangalan para lang maisulong yung political interest nito ni Toby Chanco. Hindi pwede. Sumugal ka. Ang gusto kasi ni Toby Chanco, ibang tao ang lalaban sa mga ambisyon niya. Hindi pwede ganun. Ipaglaban mo yung ambisyon mo. Alam naman namin na gusto mo maging House Speaker. Kaya mo gustong pakasuhan si former Speaker Martin Romualdez para sure ball na hindi siya makabalik. Alam naman namin yun Huwag mo namin bulahin. Total naman, yung mga nagsasabi na ang mastermind daw ay si PBBM at si Martin Romualdez, ba't hindi kayo mag-file ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez? Kayo may ebidensya Kumbinsido kayo. Di ba? Alam niyo bakit kumbinsido to si Toby Chanco? Kasi stupid siya. Stupid siya. Oo. STUPIDDS. DDS kasi yan si Chanco. Kung hindi pa naman obvious ito, mga kababayan, kung hindi pa to obvious para sa inyo, kailangan niyo po mag-isip-isip pa. Masyado na obvious itong si Toby Chanco. Oo. Kailangan niyo na magising-gising. DDS kasi to si Toby Chanco. Matagal nang nabili ng mga Duterte to gamit ang pera na may picture ni Chairman Mao. Matagal lang nabili to Oo. Alam nyo, ito mga kababayan bakit siya tumalikod kay PBBM? Alam nyo yung totoong dahilan kung bakit siya tumalikod kay PBBM? Kasi nagigisa ngayon ng nabotas Nagigisa ngayon ng nabotas. Yung corruption ng nabotas na-expose. Yung peke nilang flood control na-expose. Yung smuggling ring nila dyan sa nabotas na pinoproteksyon na ni Toby Chanco na-expose. Di wala ng pera.